Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na para kayong estranghero sa sarili ninyong pamilya? Yung tipong ibinigay mo ang lahat, ang dugo, ang pawis, ang bawat sentimo ng iyong ipon. Pero sa huli, ang isusukli sa iyo ay isang malalim na sugat sa puso. Isang sugat na hindi galing sa ibang tao, kundi galing sa mga taong dapat ay poprotekta sa iyo. Ako si Corazon, isang byuda, isang ina, at sa kwentong ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang pinakamasakit na araw ng buhay ko. Hindi ito nangyari sa isang madilim na eskinita. Hindi ito nangyari sa isang lugar na nakakatakot. Nangyari ito sa Casa de Oro, ang pinakamahal, ang pinakasikat na restaurant sa aming siyudad. Isang lugar na puno ng kristal na chandelier, puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Isang lugar na dapat ay simbolo ng tagumpay at kasiyahan. Nandoon ako para sa kasal ng nag-iisa kong anak na si Rhea. Isang linggo na lang bago ang malaking araw. Exciting, di ba? Dapat ay masaya ako. Dapat ay nag-uumapaw ang puso ko sa galak. Pero sa loob ng 5 minuto, 5 minuto lang, ang saya ay napalitan ng kilabot. Ang galak ay napalitan ng hiya. Naaalala ko pa ang bawat detalye. Hinding-hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang akala ko, ang pinakamasakit na bagay na pwedeng maramdaman ng isang ina ay ang makita ang anak niyang nahihirapan. Pero mali ako. Ang mas masakit pala ay ang malaman mong ang anak na pinalaki mo, ang anak na inalagaan mo, ay ginagawa kang tanga ng mga taong nakapaligid sa kanya. At wala kang magawa kundi ang manood mula sa dilim. Ang hiya. Ang tinatawag nating hiya, minsan, hindi ito dahil sa wala kang pera. Minsan, ang hiya ay nanggagaling sa pakiramdam na ikaw ay walang halaga, na ikaw ay isang basahan na pwede nilang tapakan pagkatapos nilang gamitin. Naramdaman ko ang init sa aking mukha noong gabing iyon, hindi dahil sa init ng panahon, kundi dahil sa init ng galit at kahihiyan. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Habang nakatago ako sa likod ng isang divider. Habang pinakikinggan ko ang mga taong dapat ay magiging pamilya namin. Na pinag-uusapan kami na parang kami ay mga basura. Bago ko ituloy ang nangyari sa restoran, gusto ko munang ikwento sa inyo kung paano kami nakarating doon. Ako ang ilaw ng tahanan. Pero matagal nang namatay ang haligi ng tahanan namin. Ang asawa ko, si James, 5 taon na siyang wala. Iniwan niya kami ni Rhea noong nagsisimula pa lang siyang magdalaga. Alam ng mga nanay na nanonood ngayon kung gaano kahirap maging single mother. 'Di ba? Yung ikaw ang tatay, ikaw din ang nanay. Sa loob ng maraming taon, ako ang nagtaguyod sa amin. Hindi ako nag-asawa ulit. Hindi ako naghanap ng ibang makakasama. Kasi ang sabi ko sa sarili ko, ang buhay ko ay para na lang kay Rhea. Siya ang mundo ko. Siya ang lahat sa akin. Nagtrabaho ako. Nagtipid ako. Yung mga damit ko, luma na. Pero ang damit ni Rhea, laging bago. Yung pagkain ko, minsan, tuyo at kanin lang. Basta si Rhea, may baon sa eskwela. May pang-tuition sa magandang unibersidad. May panggastos sa mga luho niya. Wala akong reklamo. Kasi mahal ko ang anak ko. Nang makilala niya si Brian, ang lalaking pakakasalan niya, akala ko, ito na ang happy ending namin. Si Brian ay galing sa mayamang pamilya, ang mga Castillo, mayaman, edukado, sopistikado, si Doña Divina. Ang nanay ni Brian, siya yung klase ng tao na laging nakataas ang noo, laging puno ng alahas ang leeg at kamay. Kapag kausap ko siya, pakiramdam ko, lagi niya akong tinitingnan mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri niya kung pasado ba ang suot ko, kung pasado ba ang pagkatao ko para sa pamilya nila. Pero tiniis ko ang lahat ng iyon. Tiniis ko ang mga pasaring. Tiniis ko ang mga tingin na mapanghusga. Para saan? Para kay Rhea, sabi ko sa sarili ko. Corazon, hayaan mo na. Basta masaya ang anak mo. Basta maganda ang kinabukasan niya.
Kahit magmukha kang katulong sa paningin nila, ayos lang. Ako pa ang nagbayad ng down payment para sa kasal. Malaking pera iyon. Pera na galing sa naipon ko mula sa insurance ng asawa ko. Binigay ko ng buo ang puso ko. Binigay ko ng buo ang tiwala ko. Pero alam nyo ba kung ano ang masakit? Sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, sa kabila ng pagiging ilaw ng tahanan ko para sa kanila, isa lang akong anino, isang background noise, isang tao na kailangan lang kapag may babayaran. Pero kapag usapang pamilya na, kapag usapang desisyon na, wala na akong boses, walang pakialam. Yan ang naramdaman ko mula sa kanila. At sa totoo lang, yan din ang nagsisimula kong maramdaman mula sa sarili kong anak. Masyado siyang nabulag sa kinang ng pamilya Castillo. Masyado siyang nabulag sa pagmamahal niya kay Brian. Nakalimutan na niya yata kung sino ang nagpunas ng luha niya noong bata pa siya. Balik tayo sa gabing iyon sa Casa de Oro. Pumasok ako sa restaurant nang may ngiti sa labi. Excited akong makita ang menu. Excited akong siguraduhin na perfect ang lahat para sa anak ko. Pero hindi pa ako nakakahakbang ng malayo. May humarang sa akin. Isang serbidora. Bata pa siya. Siguro kaedad lang ng anak ko. Ang pangalan niya ay Ana. Nakita ko sa nameplate niya. Namumutla siya. Nanginginig ang mga kamay niya. Ang mga mata niya. Puno ng takot. Puno ng kaba. Hinawakan niya ang braso ko. Ang lamig ng kamay niya. Parang yelo. Bumulong siya sa akin. Ang boses niya ay nanginginig. Pero mabilis. Ma'am, pakiusap po. Huwag kayong maingay. Sumunod kayo sa akin, ngayon din. Nagulat ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero may nakita ako sa mga mata niya. Isang sinseridad. Isang babala na hindi ko pwedeng balewalain. Hinila niya ako papunta sa likod ng restaurant. Sa isang madilim na sulok na natatakpan ng isang malaking divider na kahoy. Isang partition. Dito lang po kayo, bulong ni Ana. Parating na sila. Kailangan niyong marinig ito. Pakiusap. Magtiwala kayo sa akin. Bago pa ako makatanong. Nawala na si Ana. Naiwan akong nakatayo sa dilim. Rinig ko ang tibok ng puso ko. Doug. 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 Ilang sandali lang. Narinig ko ang mga yabag. May mga taong umupo sa mesa. Sa kabilang side ng divider. Narinig ko ang tawa ng isang babae. Isang tawa na kilalang kilala ko. Maarte. Malamig. Mapang-asar. Si Doña Divina. At sumagot ang isang lalaki. Si Brian. Ang fiancé ng anak ko. Doon ko nalaman ang lahat. Doon nabasag ang puso ko. At doon din nagising ang natutulog na leon sa loob ko. Narinig ko ang plano nila. Malinaw na malinaw. Sigurado ka ba dito, Mama? Tanong ni Brian. Ang boses niya ay parang nag-aalinlangan pero sunod-sunuran. Sumagot si Doña Divina. Ang boses niya ay parang yelo. Brian, handa na ang lahat. Ang loan papers ay nagkakahalaga ng 12 milyong piso. 12 milyong piso. Nakapangalan lahat kay Rhea. Napahawak ako sa bibig ko para hindi ako makasigaw. 12 milyong piso? Nagpatuloy si Divina. Ang kondo niya sa Makati. Ang kondo na pinaghirapan ng nanay niya. Iyon ang gagawin nating collateral. Pipirmahan niya ang mga dokumento pagkatapos ng kasal. Sa opisina ng notaryo, aakalain niyang standard marriage papers lang. Aakalain niyang para ito sa future niyo. Tumawa siya ng mahina. Boba ang babaeng yon. Masyado siyang in love sa'yo. Gagawin niya ang lahat ng sasabihin mo. Nanigas ang buong katawan ko. Ang anak ko, ang Rhea ko. Tinatawag nilang boba at ang sunod na sinabi niya, ang dumurog sa akin ng tuluyan. Pagkatapos makuha ang pera. Ililipat natin ito sa offshore account at pagkalipas ng 6 na buwan. Hiwalayan mo siya. Iwan mo sa kanya ang utang. Iwan mo sa kanya ang kahihiyan. Wasak na ang pangalan niya. Baon siya sa utang. At tayo ay mayaman at malaya. Paano kung lumaban siya? Tanong ni Brian. Hindi lumalaban ang mga katulad nila, sagot ni Divina. Wala silang pera. Wala silang koneksyon. At ang nanay niya, si Corazon, wala yang magagawa. Matanda na yan.
Mahina. Mahina? Doon sila nagkamali. Akala nila, dahil biyuda ako, dahil tahimik ako, dahil simple lang ako manamit, ay wala na akong laban. Hindi nila alam. Nasa likod ng divider na iyon, hawak ko ang pinakamalakas na sandata, ang katotohanan, at hindi nila alam na ang asawa ko, bago siya namatay, ay may iniwan sa akin na lihim na yaman. Isang bagay na hindi pera, kundi karunungan at tapang, at higit sa lahat. Hindi nila alam na hindi ako nag-iisa. Mayroon akong kakampi. Si Ana, ang waitress na nagligtas sa akin. Akala nila, ako ang dapon. Ang piyesa na pwede nilang laruin at itapon. Pero sa sandaling iyon, nagbago ang ihip ng hangin. Ang matandang lola na gusto nilang apakan, ang nanay na tinatawag nilang walang kwenta, ay handa nang maging mangangaso, handa nang maging hunter. Nanginginig ang mga kamay ko habang nakikinig sa kanila. Gusto kong lumabas. Gusto kong sabunutan si Divina. Gusto kong sampalin si Brian. Gusto kong isigaw sa mukha nila na mga demonyo sila. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kasi alam ko, kung magwawala ako ngayon, matatalo ako. Sasabihin nilang baliw ako. Sasabihin nilang eskandalosa ako. At maniniwala si Rhea sa kanila. Kailangan ko ng plano. Kailangan ko ng diskarte. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa kondo sa Makati. Ito ay tungkol sa dangal. Dangal ng pamilya namin. Dangal ko bilang ina. At dangal ng anak ko na gusto nilang babuyin. Gusto nila akong patahimikin. Gusto nila akong mawala sa eksena. Pero nagkakamali sila. Hindi ako papayag na sirain nila ang buhay ng anak ko. Hindi ako papayag na pagtawanan nila kami habang nagbibilang sila ng perang ninakaw nila sa amin. Sumusumpa ako sa harap ng Diyos. At sa alaala ng yumao kong asawa, hinding-hindi ako mananahimik. Babawiin ko ang lahat. Hindi lang ang bahay, hindi lang ang pera, kundi pati ang respeto na kinuha nila sa amin. Bibigyan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa mga magiging apo nila. Isang leksyon na magtuturo sa kanila na huwag kakalabanin ang isang inang nagmamahal sa kanyang anak. Ang akala nila ay kasalan ang magaganap sa Sabado. Pero ang hindi nila alam, ang inihahanda ko para sa kanila ay hindi isang piging, kundi isang paghuhukom. Magbabayad sila. Bawat luha, bawat kasinungalingan, bawat pangiinsulto. Isisingil ko sa kanila, may interest. Mga kababayan, mga kapwa ko magulang, mga nanay at tatay na nanonood ngayon, naranasan nyo na bang maloko? Naranasan nyo na bang pagtaksila ng taong pinagkatiwalaan nyo? Kung naramdaman nyo na ang sakit na naramdaman ko, kung naramdaman nyo na ang hiya na ipinaramdam sa akin, pakiusap, huwag kayong bibitaw. Ang kwentong ito ay para sa inyo. Samahan nyo ako sa laban na ito. Samahan nyo akong tuklasin kung paano ko hinarap ang mga higante, kung paano ko ginamit ang talino laban sa yaman, at kung paano ko iniligtas ang anak ko, kahit na ang anak ko mismo ang tumalikod sa akin. Gusto kong marinig ang boses nyo. Saan kayo nanonood ngayon? Taga Maynila ba kayo? Taga Cebu? Davao? O baka nasa ibang bansa kayo? Baka isa kayong OFW na nagsasakripisyo para sa pamilya. I-comment nyo sa ibaba. Saan kayo nanonood? At sabihin nyo sa akin kung handa na kayong malaman ang buong katotohanan. Pindutin ang like. I-share ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya nyo. Dahil ang leksyon ng kwentong ito ay kailangang marinig ng lahat. Huwag nyong hayaan na mangyari ito sa inyo. Huwag niyong hayaan na mangyari ito sa mga anak niyo. Ako si Corazon. At ito ang kwento ng aking paghihiganti. Ito ang kwento ng aking pagbangon. Handa na ba kayo? Magsimula na tayo. Kabanata 1. Ang babala sa Casa de Oro. Para akong hinahabol ng sarili kong anino habang nagmamaneho pa uwi. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang sasabog. Ang mga kamay ko sa manibela ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot.
Takot para sa anak ko. Kailangan kong maunahan sila. Kailangan kong sabihin kay Rhea ang totoo bago pa siya tuluyang malason ng mga kasinungalingan nila. Pagpasok ko ng bahay, nakita ko si Rhea sa kusina. Ang ganda ng ngiti niya. Nag-aayos siya ng mga bulaklak sa mesa. Ang saya-saya niya, parang walang masamang mangyayari. At sa totoo lang, ang sakit makita ng ngiti na iyon. Dahil alam kong ako ang papawi nito. Ma, nandyan ka na pala. Bati niya sa akin. Kamusta ang menu tasting sa Casa de Oro? Masarap ba ang lechon? Hindi ako makangiti. Hindi ko magawang magpanggap. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko ang mga kamay niya. Ang lalamig ng mga kamay ko. Anak, maupo ka sandali, sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong. May kailangan kang malaman. May narinig ako sa restoran at hindi ito maganda. Nawala ang ngiti sa mga labi niya. Kumunot ang noo niya. Anong problema, ma? Pinapakaba mo naman ako. Huminga ako ng malalim. At sinabi ko ang lahat, dahan-dahan, malinaw. Sinabi ko sa kanya ang tungkol kay Doña Divina at Brian. Sinabi ko na nandoon sila, sa likod ng divider. Sinabi ko ang tungkol sa loan, 12 milyong piso, 12 milyon na ipapapasan sa kanya. Sinabi ko na ang kondo niya sa Makati ang gagawing collateral at ang pinakamasakit sa lahat. Sinabi ko sa kanya ang plano nilang hiwalayan siya pagkalipas ng 6 na buwan. Akala ko ay magugulat siya. Akala ko ay iiyak siya at yayakap sa akin. Akala ko sasabihin niyang, "Salamat, ma. Iniligtas mo ako." Pero nagkamali ako. Tinitigan lang ako ni Rhea. Blanko ang mukha niya. Walang emosyon. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tawa na matalas at masakit pakinggan. Ma, naririnig mo ba ang sarili mo? Tanong niya. Ang boses niya ay tumaas. Gumagawa ka talaga ng kwento? Ganyan ka ba talaga kadesperada na pigilan ang kasal ko? Nagulat ako. Anak, nagsasabi ako ng totoo. Narinig ko sila. Mismong si Divina ang nagsabi. Lolokohin ka lang nila. Tumayo siya ng padabog. Ang upuan ay tumumba sa lakas ng tulak niya. Tama nga si Tita Divina, sigaw ni Rhea. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Galit na hindi ko pa nakikita noon. Binalaan na niya ako na gagawin mo ito, sabi niya sa akin. May mga ina daw talaga na hindi kayang magpalaya, sabi niya. Rhea, mag-ingat ka sa nanay mo. Gagawin niya ang lahat para sirain ang kaligayahan mo dahil ayaw niyang mag-isa. Nanigas ako. Ang mga salitang iyon. Hindi iyon galing kay Rhea. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya ganyan magsalita. Ang mga salitang iyon ay galing kay Divina. Itinanim sa utak niya. Rhea, anak, hindi totoo yan pagmamakaawa ko. Mahal kita. Gusto lang kitang protektahan. Wala silang awa. Gagamitin ka lang nila. Protektahan o kontrolin? Sumbat niya sa akin. Gusto mo akong matulad sa'yo? Na tumandang mag-isa? Na walang asawa? Inggitera ka, ma. Nagseselos ka kasi ako magiging masaya. Ikaw hindi. Para akong sinaksak sa puso. Ang anak na pinalaki ko. Ang anak na inaruga ko ng mag-isa mula noong mamatay ang tatay niya. Tinawag akong inggitera. Umalis ka na, sabi niya. Ang boses niya ay malamig. Umalis ka sa harap ko. Huwag mo akong kakausapin hanggat hindi tapos ang kasal. Kung hindi ka titigil sa mga imbentong kwento mo, huwag ka nang pumunta sa simbahan. Tinalikuran niya ako. At pumasok siya sa kwarto niya. Narinig ko ang kalabog ng pinto. Ang tunog na iyon ay parang pagsara ng pinto ng puso ng anak ko para sa akin. Naiwan akong nakatayo sa kusina. Mag-isa. Ang mga bulaklak na inaayos niya kanina ay nakakalat sa sahig. Wasak. Parang ako. Umuwi ako sa sarili kong kwarto. Ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may nakadagan na sako ng bigas sa dibdib ko. Hindi ako makatulog. Paano ako makakatulog kung alam kong ang anak ko ay naglalakad papunta sa isang patibong? 11:00 ng gabi. Ang tahimik ng bahay. Dati, ang katahimikan na ito ay payapa. Pero ngayon, nakakabingi. Tumayo ako at lumapit sa altar. Tiningnan ko ang litrato ng asawa ko. Si James. James, bulong ko.
Tumulo ang luha ko. Tulungan mo naman ako. Nawawala ang anak natin. Hindi siya nawawala sa lugar. Nawawala siya sa sarili niya. Hindi na niya ako kilala. Hindi na niya ako pinapakinggan. Pakiramdam ko ay sumasagot si James. Sinasabi niya sa akin na huwag akong sumuko. Na ako ang nanay. Ako ang ilaw. At kahit napundido na ang ilaw, kailangan ko pa ring magliwanag para sa anak namin. Pinunasan ko ang luha ko. Tama, hindi ako pwedeng magmukmok. Kung hindi naniniwala si Rhea sa salita ko, kailangan ko ng ebidensya. Kailangan ko ng pruweba na hindi niya pwedeng itanggi. Kinuha ko ang bag ko. Hinanap ko ang tissue na ibinigay sa akin ni Ana, ang serbidora. Nakita ko ang nakasulat, Ana Morales, 0917. At may nakalagay na babala, mag-ingat kayo. Binuksan ko ang luma kong laptop. Mabagal ito, pero pwede na. Nag-type ako sa Google. Ang mga daliri ko ay nanginginig pa rin. Divina Castillo, business. Castillo family scandal. Sa una, wala akong makita. Puro mga litrato nila sa mga charity event. Mga litrato nila sa mga magazine. Mukha silang mababait. Mukha silang disenteng pamilya. Pero hindi ako tumigil. Naghanap pa ako. Nagpunta ako sa mga website ng korte. Sa mga forum ng mga negosyante. At doon ko nakita ang baho na itinatago nila. 2:00 ng madaling araw. Nakita ko ang isang dokumento, isang bankruptcy filing. Ang kumpanya pala ng mga Castillo ay nalugi na 2 taon na ang nakakaraan. Baon sila sa utang. Mahigit 35 milyong piso ang utang nila sa mga bangko. Kaya pala kailangan nila si Rhea. Hindi dahil gusto nila ng manugang, kundi dahil kailangan nila ng bagong biktima na may malinis na pangalan at may ari-arian. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Hinanap ko ang pangalan ni Jay Castillo, ang kapatid ni Brian, ang panganay na anak ni Divina. May nakita akong balita sa isang lumang dyaryo sa probinsya. Babae. Nagreklamo ng panloloko laban sa asawa. Ang pangalan ng lalaki ay Jay Castillo. Pero na-dismiss ang kaso. Kulang sa ebidensya. Tiningnan ko ang pangalan ng babae, Grace Padua. Napahawak ako sa dibdib ko. Ito na ang pruweba. Hindi lang ito basta hinala. May pattern, may sistema sila. Ginagawa nila ito ng paulit-ulit. Tumingin ako sa bintana. Paumaga na. Ang dilim ay unti-unti nang naglalaho. Sa oras na iyon, nawala ang takot ko. Napalitan ito ng galit. Napalitan ito ng determinasyon. Ang anak ko ay hindi magiging biktima. Ang anak ko ay hindi magiging bangko para sa mga linta na ito. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko ang numero ni Ana. Kahit madaling araw na. Alam kong gising pa siya. Alam kong naghihintay siya. Ana, sabi ko nang sumagot siya. Ang boses ko ay matatag na. Si Corazon ito. Magkita tayo. Ngayon din, nagkita kami ni Ana sa isang maliit na kapihan. Malayo sa lugar kung saan madalas pumunta sila Divina. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at maong. Mukha siyang pagod. Ang mga mata niya ay may lungkot na hindi matatago ng ngiti. Umupo ako sa harap niya. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy. Salamat sa pagligtas sa akin kagabi. Panimula ko. Tumango si Ana. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ma'am Corazon, ginawa ko yon kasi ayokong mangyari kay Rhea ang nangyari sa akin. Inilapag niya ang cellphone niya sa mesa. May ipinakita siyang litrato, isang lalaki at isang babae na masaya sa kasal. Si Jay yan, turo niya sa lalaki. Kamukhang kamukha ni Brian. At ako yan. 3 taon na ang nakakaraan. Nanlaki ang mata ko. Si Ana, ang simpleng serbidora, ay dating asawa ng isang Castillo. Akala ko Cinderella story ang buhay ko. Kwento ni Ana. Ang boses niya ay nanginginig. Mayaman sila. Gwapo siya. Mabait si Divina sa akin noong una. Parang tunay na nanay. Pero 2 linggo pagkatapos ng kasal, habang nasa honeymoon kami, pinapirma nila ako ng mga dokumento. Sabi nila, para daw sa negosyo namin mag-asawa. Tumulo ang luha ni Ana.
Hindi ko binasa. Kasi nagtiwala ako. Asawa ko siya eh. Nanay ko siya eh. Yun pala. Loan documents yun. 4 na milyong piso. Nakapangalan sa akin. Anong nangyari? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, pagkatapos makuha ang pera, iniwan ako ni Jay. Bigla na lang siyang nawala. Ang bangko ang humabol sa akin. Kinuha nila ang bahay ng mga magulang ko na nakasanla. Nawala ang lahat sa amin. Napilitan akong magtago at magtrabaho bilang waitress para lang mabuhay. Hinawakan ko ang kamay niya. Ramdam ko ang sakit niya. Ang bigat ng hiya na dinala niya. Ang mawalan ng dangal dahil sa panloloko ng taong minahal mo. Pero hindi lang yan, ma'am, sabi ni Ana. May ipinakita pa siyang ibang litrato sa cellphone niya. Litrato ni Rhea at Divina. Nasa isang coffee shop. Nakatawa si Rhea. Hawak ni Divina ang kamay ng anak ko. Kailan ito? Tanong ko. 6 na buwan na ang nakakaraan, sagot ni Ana. Matagal na nilang binibilog ang ulo ni Rhea. Bago mo pa nalaman ang tungkol sa kasal. Bago pa ipinakilala si Brian sa'yo. Nakaplano na ang lahat. Kinukuha na ni Divina ang loob niya. Sinisiraan ka na niya noon pa. Nanginig ang laman ko. Kaya pala nagbago ang ugali ng anak ko. Kaya pala parang ang layo-layo na niya sa akin. Matagal na pala akong pinapatay ni Divina sa isip ni Rhea. Tinatawag itong grooming. Dahan-dahan, planado. Kailangan natin ng tulong, sabi ko. Hindi sapat ang kwento mo lang, Ana. Sasabihin nila na bitter ka lang na ex. May kilala pa ako, sabi ni Ana. Si Grace. Yung nakita mo sa dyaryo, nahanap ko siya. Isa siyang nurse ngayon. Takot na takot siya. Pero pumayag siyang makipag-usap. Tinawagan namin si Grace. Pumunta siya sa kapihan makalipas ang 1 oras. Mugto ang mata. Halatang galing sa duty sa ospital. Ang kwento niya ay pareho. 5 milyong piso. Nawala ang condo unit niya. Naghihirap siya ngayon para bayaran ang utang na hindi naman niya ginastos. 3 babae. Nakaupo sa isang maliit na mesa. Si Ana, si Grace, at ako. Magkakaiba kami ng edad. Magkakaiba kami ng buhay. Pero pinagbubuklod kami ng iisang sakit at iisang kaaway. Tiningnan ko sila. Mga anak, sabi ko, hindi natin hahayaan na madagdagan pa tayo. Si Rhea ang huli. Tatapusin natin ito. Tumango si Ana. Tumango si Grace. Sa sandaling iyon, nabuo ang aming alyansa. Alyansa ng mga nasaktan. Alyansa ng mga niloko. Pero higit sa lahat, alyansa ng mga babaeng handang lumaban para sa katotohanan. Dinala ko sila kay Attorney Santos. Siya ang pinakamagaling na abogado na kilala ng yumaong asawa ko. Matanda na siya, puti na ang buhok. Pero matalas pa rin ang isip. Inilatag namin ang lahat ng ebidensya sa Malacanang mesa. Ang bankruptcy papers, ang kwento ni Ana, ang kwento ni Grace, ang mga litrato. Tahimik lang si Attorney Santos habang nagbabasa. Ang tunog lang sa kwarto ay ang paglipat niya ng mga pahina at ang tibok ng puso ko na parang tambol. Pagkatapos ng mahabang panahon, ibinaba niya ang salamin niya at tumingin sa amin. Corazon, sabi niya sa seryosong boses. Mabigat ito. Syndicated estafa ang tawag dito. Malakihang panloloko na ginagawa ng grupo. Mabuti kung ganun, attorney, sabi ko. Ipakulong na natin sila. Umiling si Attorney Santos. Hindi ganun kadali. Bakit? Tanong ko. Dahil sa batas. Ang pirma ay makapangyarihan, paliwanag niya. Tumingin siya kay Ana at Grace. Noong pumirma kayo sa loan documents, tinutukan ba kayo ng baril? Pinuwersa ba kayo? Umiling si Ana. Hindi po. Naniwala lang po kami sa kanila. Ayun ang problema, sabi ni attorney. Sa mata ng batas. Voluntaryo kayong pumirma, pumayag kayo. Sasabihin ng depensa na business deal lang ito na nalugi. Mahirap patunayan ang fraud kung walang ebidensya na niloko kayo sa mismong oras ng pirmahan. Nanlumo ako. So wala tayong magagawa? Hahayaan na lang natin silang sirain ang anak ko? May paraan, sabi ni attorney.
At tumingin siya sa akin ng diretso, pero delikado, at masakit para sa'yo bilang ina. Ano yon? Gagawin ko ang lahat. Entrapment operation, sabi ni attorney. Kailangan natin silang hulihin sa akto. Kailangan nating makipagtulungan sa NBI. Maglalagay tayo ng mga kamera. Magkakaroon ng mga saksi. Huminga siya ng malalim. Pero para gumana ito, Corazon, kailangang pumunta si Rhea sa pirmahan. Kailangan niyang umupo doon. Kailangan niyang hawakan ang ballpen. Kailangan niyang maging handang pumirma. Bakit? Tanong ko. Dahil kailangan natin ng intent. Kailangan makita ng korte na handa silang kunin ang pirma ni Rhea kahit alam nilang panloloko ito. Kailangan makita na dinadaya nila siya sa harap ng notaryo. May idinagdag siya na nagpatigil ng mundo ko. At Corazon, may posibilidad na kapag inaresto sila Divina, aarestuhin din si Rhea. Ano? Napataas ang boses ko. Biktima ang anak ko sa mata natin. Biktima siya, paliwanag ni attorney. Pero sa mata ng batas. Kung nandoon siya at pumipirma siya ng mga dokumento na peke o bahagi ng scam, pwede siyang ituring na kasabwat o accessory pansamantala. Hahawakan siya ng NBI, iimbestigahan, bago mapatunayan na wala siyang alam. Napaupo ako. Ang bigat, sobrang bigat. Kailangan kong hayaan na maglakad ang anak ko sa patibong. Kailangan kong ipagsapalaran na makita siyang pusasan. Makita siyang matakot. Makita siyang umiyak. Tiningnan ako ni Grace. Tita Corazon, kung hindi natin gagawin ito, mawawala ang kondo niya. Baon siya sa utang habang buhay. Tulad ko. Mas gugustuhin mo bang makulong siya ng ilang araw o masira ang buhay niya magpakailanman? Tama si Grace. Masakit ang gamot. Pero kailangan ito para gumaling ang sakit. Kung pipigilan ko lang ang kasal ngayon nang walang ebidensya, magagalit lang lalo si Rhea. Lalayas siya at sasama kay Brian. At pipirma pa rin siya nang hindi ko alam. Wala akong choice. Tumingin ako kay Attorney Santos. Pinigil ko ang luha ko. Sige attorney, sabi ko. Ang boses ko ay basag pero buo ang loob. Gawin natin. Ituloy ang operasyon. Bahala na ang Diyos sa amin. Ito na ang pinakamahirap na desisyon na ginawa ko bilang ina. Ang ipain ang sarili kong anak para iligtas siya. Diyos ko, kayo na po ang bahala kay Rhea. Huwag niyo po siyang pababayaan. Kinabukasan, maaga kaming pumunta sa opisina ng NBI. Kasama ko si Attorney Santos, si Ana, at si Grace. Mabigat ang mga hakbang ko habang naglalakad kami sa hallway. Ang bawat tapak ng sapatos ko sa sahig ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa natitirang oras ng anak ko. Sinalubong kami ni Agent Cruz, isang matipunong lalaki na seryoso ang mukha. Ipinaliwanag niya sa amin ang plano. Detalyado, planado, walang puwang para sa pagkakamali. Ma'am Corazon, sabi ni Agent Cruz sa akin. Ang boses niya ay mababa pero malinaw. Ang notaryo na gagamitin natin ay asset namin, si Attorney Valdez. Huwag kayong mag-alala. Sanay na siya sa ganitong operasyon. Ipinakita nila sa akin ang layout ng opisina. Maglalagay kami ng mga hidden camera sa bawat sulok. Turo ni Agent Cruz sa mapa, sa kisame, sa paso ng halaman. Kahit sa mismong ballpen na gagamitin nila, lahat ng sasabihin nila, lahat ng kilos nila, mako-record namin. Malinaw. Walang lusot. Tumango ako. Pero ang totoo, hindi ako mapakali. Ang lamig ng aircon sa opisina ay tumatagos hanggang sa buto ko. O baka naman, ang lamig na nararamdaman ko ay galing sa takot. Ano ang gagawin ko? Tanong ko. Pwede ba akong pumasok agad kapag nakita kong pipirma na siya? Umiling si Agent Cruz. Hinawakan niya ang balikat ko. Hindi po ma'am. Ito ang pinakamahirap na parte. Kailangan niyo pong manatili sa kabilang kwarto, sa monitoring room. Panoorin niyo lang sila sa screen. Huwag kayong lalabas. Huwag kayong gagawa ng ingay. Hanggat hindi namin sinasabi, kailangan naming makuha ang act of signing o ang pagtatangka, paliwanag ni Attorney Santos. Kailangan marinig sa audio na pinipressure nila si Rhea, na niloloko nila siya
Kapag pumasok kayo ng maaga, masisira ang operasyon, makakatakas sila Divina, at sasabihin nilang nag-uusap lang sila. Napapikit ako. Diyos ko, ang hirap naman nito. Para akong isang ina na nanonood sa anak niya na naglalakad sa gilid ng bangin at bawal akong sumigaw ng, "Mag-ingat ka, kailangan kong hintayin na mahulog siya bago ko siya saluhin." Paano kung mapirmahan niya ng tuluyan? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Paano kung huli na ang lahat? Nandoon si Attorney Valdez, sagot ni Agent Cruz. Siya ang pipigil sa huling sandali. Magtiwala po kayo sa amin. Magtiwala. Ang hirap ng salitang iyan. Nagtiwala ako sa anak ko, pero tinalikuran niya ako. Nagtiwala ang anak ko kay Divina, pero lolokohin lang siya. Pero wala na akong ibang pagpipilian. Ito na ang huling baraha namin. Umuwi ako ng bahay na bitbit ang bigat ng mundo. Ang instructions ay malinaw sa Miyerkules. 10:00 ng umaga, sa opisina ng notaryo sa Ortigas. Doon magtatapos ang lahat. Inang Apsing ay, bago ako umalis ng NBI. Lumapit sa akin si Ana. "Tita Cora," sabi niya. "Magdasal tayo. Malakas ang kutob ko. Mananalo tayo." Tiningnan ko si Ana. Ang babaeng ito na estranghero lang nung isang araw ay mas nagpapakita pa ng malasakit sa akin kaysa sa sarili kong kadugo. "Salamat, Ana," sabi ko. "Sana nga. Sana manalo tayo. Pero sana, sa pagwawagi natin, hindi tuluyang mawala sa akin ang anak ko dahil sa laban na ito. Kahit manalo ako, alam kong may mawawala pa rin sa akin. Ang inosenteng pagtingin ni Rhea sa mundo, ang relasyon naming mag-ina, lahat yon magbabago na pagkatapos ng Miyerkules. 2 araw? 2 araw na lang bago ang operasyon. Ang bahay ko ay tahimik, sobrang tahimik. Dati, kapag ganitong oras, maingay kami ni Rhea. Nagtatawanan habang nanonood ng teleserye. Nagkukwentuhan tungkol sa trabaho niya. Amoy adobo ang kusina. Amoy pamilya. Pero ngayon, ang bahay ay amoy luma. Amoy lungkot. Nakaupo ako sa may bintana sa sala. Nakadungaw sa kalsada. Hinihintay ko siya. Umaasa ako. Baka sakali lang na matauhan siya. Baka maisip niya na namimiss ko na si Mama. Pupuntahan ko siya. 4:00 ng hapon. May pamilyar na kotse na dumaan. Ang kotse ni Rhea. Bumilis ang tibok ng puso ko. Tumayo ako agad. Dumikit ako sa salamin ng bintana. Bumagal ang takbo ng kotse. Huminto ito sa tapat ng gate namin. "Anak," bulong ko. "Bumaba ka. Pumasok ka. Hinihintay kita." Nakita ko siya sa loob. Nakahawak siya sa manibela. Nakatingin siya sa bahay. Nakatingin siya sa bintana kung saan ako nakatayo. Nagkatinginan kami. Kahit may tint ang salamin. Alam kong nakikita niya ako. Alam kong nararamdaman niya ako. Sa loob ng ilang segundo, tumigil ang mundo ko. Ito na yon. Ito na ang pagkakataon niya. "Rhea, anak, bumaba ka. Kausapin mo ako. Kahit sigawan mo ako. Kahit mag-away tayo. Basta, bumaba ka lang." Pero hindi. Nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa manibela. Umiwas siya ng tingin at dahan-dahan pinaandar niya ulit ang kotse. Palayo sa akin. Palayo sa bahay kung saan siya lumaki. Palayo sa katotohanan. Napaupo ako sa sahig. Durog na durog ako. Ang sakit pala. Ang sakit palang talikuran ng anak mo. Mas masakit pa kaysa noong namatay ang asawa ko. Kasi ang asawa ko, kinuha ng Diyos. Wala kaming choice. Pero si Rhea, pinili niyang umalis. Pinili niyang iwan ako. Gabi na. Hindi ako makakain. Kumuha ako ng papel at ballpen. Kung sakaling mabigo ang lahat bukas. Kung sakaling tuluyan na akong burahin ni Rhea sa buhay niya. Gusto kong may maiwan akong salita para sa kanya. Nagsulat ako. Ang mga luha ko ay pumapatak sa papel. "Mahal kong Rhea," sulat ko. "Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ang lahat. Gusto kong malaman mo na ginawa ko ang lahat ng ito hindi para kontrolin ka, kundi para iligtas ka.
Baka galit ka sa akin ngayon. Baka isumpa mo ako. Pero balang araw, kapag naging ina ka na rin, maiintindihan mo ako. Ang pagmamahal ng ina ay hindi laging matamis. Minsan, mapait ito. Minsan, masakit. Pero palaging totoo. Mahal na mahal kita, anak. Patawarin mo ako kung nasaktan kita sa pagtatangka kong iligtas ka. Itinupi ko ang sulat. Inilagay ko sa sobre at ipinatong ko sa altar. Lumuhod ako. Kinuha ko ang rosaryo ko. Ito ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Ang bawat butil ng rosaryo ay may kasamang panalangin. Ama namin, kayo na po ang bahala. Gisingin niyo po ang isip ng anak ko. Tanggalin niyo po ang piring sa mga mata niya. Ibalato niyo na po sa akin ito. Kahit ako na ang maghirap, huwag lang siya. Miyerkules na bukas. Ang araw ng paghuhukom, Miyerkules. 10:00 ng umaga, nasa loob ako ng monitoring room. Katabi ko si Attorney Santos at si Agent Cruz. Sa harap namin, may malaking monitor. Kitang-kita ang loob ng opisina ng notaryo. Ang linaw ng kuha ng kamera. Parang nanonood ako ng pelikula. Pero ang masakit, anak ko ang bida sa trahedyang ito. Dumating si Doña Divina. Ang ganda ng suot niya. Naka-blazer na itim. Puno ng perlas ang leeg. Ang taas ng noo. Umupo siya at nag-utos agad ng kape. Kampante. Parang may-ari ng mundo. Sumunod si Brian. Mukhang kinakabahan. Panay ang ayos sa kurbata niya. Hindi makatingin ng diretso sa nanay niya. At huli, dumating si Rhea. Nang makita ko siya sa screen, gusto kong pumasok sa monitor at yakapin siya. Ang payat niya, ang putla, ang mga mata niya ay mugto. Halatang hindi natulog. Maupo ka, Hija, sabi ni Divina. Ang boses niya ay kunwaring malambing. Tapusin na natin ito para makarelax ka na bago ang kasal. Inilatag ni Divina ang mga dokumento sa mesa. Makapal, ito na ba yon? Tanong ni Rhea. Ang boses niya ay mahina. Sigurado ba kayong safe ito, tita? Sabi kasi ni Mama. Huwag mong intindihin ang nanay mo, putol ni Divina. Ang boses niya ay tumigas ng konti. Wala siyang alam sa business. Trust me, Rhea. Trust Brian. Para ito sa future nyo. Tumingin si Rhea kay Brian. Brian? Tumango lang si Brian. Hindi nagsalita. Duwag. Nagsimula na ang notaryo. Si Attorney Valdez. Ma'am Rhea, sabi ni Attorney Valdez. Ang boses niya ay pormal at malakas. Sadya niyang nilalakasan para marinig sa recording. Bago kayo pumirma, kailangan kong ipaliwanag ang mga kondisyon. Ito ay isang loan agreement na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Tumango si Rhea. Ang collateral o sanla ay ang inyong condo unit sa Makati, patuloy ni attorney, kapag hindi nabayaran ang utang sa loob ng 6 na buwan. Ireremata ng nagpautang ang inyong kondo. Ibig sabihin, mawawala sa inyo ang bahay nyo. Naiintindihan nyo ba ito? Natigilan si Rhea. Kumunot ang noo niya. Teka, sabi ni Rhea. Remata? Foreclosure? Tita Divina, sabi nyo sa akin formality lang ito? Sabi nyo babayaran nyo agad? Bakit may foreclosure? Nakita ko sa screen ang pagbabago ng mukha ni Divina. Nawala ang ngiti. Standard procedure lang yan, Rhea, sabi ni Divina. Naiinis na. Pirmahan mo na, nagmamadali ako. Hindi, sabi ni Rhea. Inilayo niya ang kamay niya sa papel. Natatakot ako. Sabi ni Mama. Sabi ni Mama lolokohin niyo daw ako. Sabi niya, kukunin niyo ang kondo ko. Tumayo si Divina. At sa sandaling iyon, nahulog ang maskara niya. Ang nanay mo? Sigaw ni Divina. Ang nanay mong pakialamera? Ang nanay mong walang kwenta? Makinig ka sa akin, Rhea. Pumirma ka ngayon din kung gusto mong matuloy ang kasal. Pero tita, huwag mo akong matita-tita. Sigaw ni Divina. Ang mukha niya ay puno ng puot. Ang tanga mo rin no? Sa tingin mo ba, may magpapautang sa'yo ng 12 milyon kung hindi dahil sa kondo mo? Sa tingin mo ba, pakakasalan ka ng anak ko kung wala kang pakinabang? Natahimik ang buong kwarto. Natahimik din ako sa monitoring room. Ano? Bulong ni Rhea. Ginamit niyo lang ako? Tumawa si Divina.
isang tawa na nakakapangilabot. Oo, ginamit ka namin. Kasi desperada ka. Desperada kang magkaroon ng pamilya kasi ayaw mong matulad sa nanay mo. Ang daling-dali mong utuin. Ngayon pumirma ka na bago pa magbago ang isip ko at ipahiya kita sa buong Maynila. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Rhea, ang pagtulo ng luha niya. Sa wakas, nakita na niya, tama si Mama, bulong ni Rhea. Tama si Mama sa lahat. Tumingin sa akin si Agent Cruz. Ma'am Corazon, go na. Pasok na. Tumayo ako. Ang mga tuhod ko ay nanginginig, pero ang puso ko ay puno ng apoy. Binuksan ko ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, sabay kaming pumasok ng mga ahente ng NBI. Walang gagalaw. NBI ito! Sigaw ni Agent Cruz. Nagulat si Divina. Nanlaki ang mga mata niya. Si Brian ay napaupo sa takot. Tumingin sa akin si Rhea. Ma, hindi ko siya tiningnan. Dumiretso ako kay Divina. Sabi mo mahina ako? Tanong ko kay Divina. Sabi mo wala akong magagawa? Ngayon, sino ang tanga sa atin, Divina? Corazon, sabi ni Divina. Namumutla pero matapang pa rin. Anong kalokohan ito? Wala kang ebidensya. Meron, sabi ko. Itinuro ko ang mga kamera sa paligid. Rinig namin ang lahat. Nakita namin ang lahat. Syndicated estafa, attempted fraud, kulong ka Divina. Pinusasan sila. Si Divina ay nagwawala. Si Brian ay umiiyak. At si Rhea, nakatayo lang siya sa gilid. Nanginginig. Nakatingin sa akin. Lumapit sa kanya si Agent Cruz. Miss Rhea, kailangan ka naming imbitahan sa opisina para sa statement. Kasama ka sa investigasyon. Bakit? Tanong ko. Biktima ang anak ko. Doon natin malalaman sa presinto, ma'am. Sabi ni Agent Cruz. Sa presinto, doon ko nalaman ang pinakamasakit na katotohanan. Mas masakit pa sa panloloko ni Divina. Nasa interrogation room kami. Umiiyak si Rhea. Bakit alam ni Divina ang bawat galaw ko? Tanong ko kay Rhea. Bakit alam niyang pumunta ako sa bangko? Bakit alam niyang nag-iimbestiga ako? Yumuko si Rhea. Hindi makatingin sa akin. Ma, humagulgol siya. Ako po ang nagsabi. Parang gumuho ang mundo ko. Ano? Tuwing may sinasabi ka sa akin, tuwing may nalaman ka, kwento ni Rhea sa pagitan ng iyak. Itinetext ko agad kay Tita Divina. Sabi niya paranoid ka lang. Sabi niya, kailangan ko siyang update para mapakalma kanila. Akala ko, pinoprotektahan ko lang si Brian sa'yo. Napahawak ako sa mesa para hindi ako matumba. Ang sarili kong anak. Ang anak na ipinagtanggol ko. Siya pala ang espiya. Siya pala ang nagbibigay ng bala sa kaaway para barilin ako. Kaya pala, laging nauunahan ako ni Divina. Kaya pala alam nila ang bawat plano ko. Dahil ang ahas ay wala sa labas. Nasa loob ng bahay ko. Galing sa sarili kong sinapupunan. Sorry, Ma. Sorry po, iyak ni Rhea. Lumapit siya para hawakan ako. Umatras ako. Hindi ko kaya. Sa oras na yon, hindi ko kayang hawakan siya. Ang sakit. Iniligtas kita, Rhea, sabi ko. Ang boses ko ay walang emosyon. Patay na ang emosyon ko. Hindi ka makukulong dahil tetestigo ka laban sa kanila. Ligtas ka na. Ma, uwi na tayo. Sabi niya. Umiling ako. Umuwi ka mag-isa, sabi ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang tingnan ka ngayon nang hindi naaalala kung paano mo ako ipinagpalit sa kanila. Kung paano mo ako trinaydor. Tinalikuran ko siya. Lumabas ako ng presinto. Ang init ng araw ay tumama sa mukha ko. Pero ang lamig pa rin ang pakiramdam ko. Dinig na dinig ko ang tawag niya. Mama! Mama! Pero hindi ako lumingon. Naglakad ako ng diretso. Iniligtas ko ang buhay niya. Pero nawala ang anak ko. Nanalo ako sa laban. Pero pakiramdam ko, talo pa rin ako. Ito ang katotohanan ng pagiging ina. Minsan, kailangan mong tanggapin na ang anak mo ay hindi ang anghel na inakala mo. Tao lang din sila. Nakakasakit, nagkakamali. At minsan, nang wawasak ng puso, naglakad ako pa uwi. Mag-isa. 1 taon.
Isang taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa presinto. Ang gabing tinalikuran ko ang anak ko. Ang gabing pinili kong umuwi mag-isa kaysa sumakay sa kotse kasama siya. Mabilis ang panahon, parang kailan lang. Ang sugat sa puso ko ay sariwa pa, pero ngayon, naghilom na ito. May peklat na lang na naiwan. Isang peklat na magpapaalala sa akin na minsan sa buhay ko, kinailangan kong maging matapang para iligtas ang pamilya ko. Sa loob ng isang taong iyon, ang bahay ko ay naging tahimik. Sobrang tahimik. Wala na ang mga tawanan namin ni Rhea. Wala na ang amoy ng niluluto niyang sinigang tuwing linggo. Ang tanging kasama ko ay ang radyo, ang rosaryo ko, at ang mga alaala. Pero alam niyo ba? Hindi tumigil si Rhea. Araw-araw, may dumarating na sulat sa bahay. Hindi email, hindi text, kundi sulat kamay. Nakasobre, may selyo, sa unang buwan. Nakikita ko ang sulat sa mailbox. Kinukuha ko ito. Tinititigan ko ang sulat kamay niya. Kilalang kilala ko ang penmanship ng anak ko. Medyo pakurbada ang mga letra, pero hindi ko binubuksan. Inilalagay ko lang sa isang kahon sa ilalim ng kama ko. Bakit? Dahil natatakot ako. Natatakot ako na baka puro excuses lang ang laman. Natatakot ako na baka sabihin niya na kasalanan ko ang lahat. O baka natatakot lang ako na kapag binasa ko yon, bibigay agad ako. At mapapatawad ko siya agad nang hindi pa siya natututo. 183, 183 na sulat. Ganoon karami ang naipon sa kahon. Kalahating taon ng pangungulila. Kalahating taon ng paghingi ng tawad. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, hindi ako makatulog. Kinuha ko ang kahon. Binuksan ko ito. Ang dami. Amoy papel. Amoy luma. Kinuha ko ang pinakaunang sulat. Ang petsa ay isang araw pagkatapos ng pag-aresto. Binuksan ko ito. Nanginginig ang kamay ko. Ang laman ng sulat ay maikli lang. Walang paligoy-ligoy. Ma, hindi ako hihingi ng tawad kasi alam kong hindi sapat yon. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. At nagsisisi ako. Araw-araw, binuksan ko ang pangalawa. Ang pangatlo, habang binabasa ko ang mga sulat. Nakita ko ang pagbabago ni Rhea sa mga unang sulat. Puro siya iyak, puro siya sisi. Sinasabi niya na hindi siya makatulog, na napapanaginipan niya ang mukha ko noong tinalikuran ko siya. Pero sa mga sumunod na buwan, nagbago ang tono ng mga sulat sa 100 sulat. May kwento na siyang bago. Ma, nag-volunteer ako sa isang NGO, sabi niya sa sulat. Tumutulong kami sa mga biktima ng scam, sa mga naloko ng investment fraud, sa mga nawalan ng lupa dahil sa sangla. Napahinto ako sa pagbabasa. Ang anak ko, ang Rhea, na nabulag sa kinang ng pera, ngayon ay tumutulong sa mga biktima. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Ma, nakita ko ang sarili ko sa kanila. Nakita ko kung paano nasisira ang pamilya dahil sa pera. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano mo ako kamahal. Kung gaano mo ako ipinaglaban. Ginagamit ko ang karanasan ko para magbigay ng babala sa iba. Para wala ng ibang nanay ang umiyak tulad mo. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa awa at konting tuwa. Ang anak ko natututo na. Tumatayo na siya sa sarili niyang paa. Hindi na siya ang prinsesa na kailangan laging iligtas. Nagiging sundalo na siya. 1 linggo ng umaga. Ang araw ay maliwanag. Ang simoy ng hangin ay presko. Nagluluto ako ng almusal, pritong itlog at sinangag. Nakasanayan ko na ang magluto para sa isa. Biglang tumunog ang doorbell. Ding dong. Natigilan ako. Wala naman akong inaasahang bisita. Si Ana at Grace ay nasa probinsya. Si Attorney Santos ay nasa bakasyon. Lumapit ako sa gate. Sumilip ako. At doon, nakatayo sa labas, si Rhea. Iba na ang itsura niya. Hindi na siya yung Rhea na puno ng alahas at makeup gaya noong impluensya ni Divina. Simple na lang ang suot niya. Isang puting bestida. Ang buhok niya ay nakatali ng maayos. May dala siyang paper bag. Binuksan ko ang gate. Dahan-dahan. Nagkatinginan kami. Walang nagsalita.
Ang ingay lang ay ang tunog ng mga tricycle sa kalsada at ang tahol ng aso sa kapitbahay. Ma, sabi niya, ang boses niya ay mahina. Puno ng respeto, puno ng hiya. Pwede po ba akong pumasok? Kahit sandali lang? Tinitigan ko siya. Hinahanap ko sa mga mata niya ang dating Rhea na sumigaw sa akin. Ang Rhea na nagtaboy sa akin. Wala na siya. Ang nasa harap ko ay isang bagong Rhea. Isang babaeng dumaan sa apoy at nakalabas na mas matibay. Binuksan ko ng maluwag ang gate. Tuloy ka, sabi ko. Pumasok siya sa bahay. Tumingin siya sa paligid. Parang nirerehistro niya sa utak niya ang bawat sulok ng bahay na kinalakihan niya. Wala pa ring pinagbago, bulong niya. Amoy bahay pa rin. Inilapag niya ang paper bag sa mesa. Bumili ako ng bibingka at puto bumbong, sabi niya. Di ba paborito mo ito? Naalala ko dati. Tuwing magsisimba tayo, ito lagi ang binibili mo. Umupo kami sa hapagkainan. Ang hapagkainan na ito. Dito kami nagtawanan dati. Dito rin kami nag-away noong gabing pinalayas niya ako. Pero ngayon, tahimik lang kami. Kumuha ako ng plato. Nilagyan ko siya ng pagkain. Kumain ka, sabi ko. Nanginig ang kamay niya nang abutin niya ang plato. Nakita ko ang luha na pumatak mula sa mata niya papunta sa mesa. Ma, simula niya. Binasa mo ba ang mga sulat ko? Tumango ako. Oo, lahat, ang 183 na sulat, napayuko siya. Humagulgol. Ang balikat niya ay umaalog sa pag-iyak. Patawarin mo ako, ma, sabi niya, sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin mo ako sa lahat. Sa pagsisinungaling, sa pagtataksil, sa pagsasabi na inggitera ka, sa pagsasabi na wala kang kwenta, ang sama-sama kong anak. Hindi ko deserve na maging anak mo. Pinanood ko siyang umiyak. Dati, kapag umiiyak siya, tatakbo agad ako para yakapin siya. Papatahanin ko siya agad. Pero ngayon, hinayaan ko muna siyang umiyak. Kailangan niyang ilabas yon. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng ginawa niya para hindi na niya ulitin. Nang medyo kumalma na siya, nagsalita ako. Rhea, tawag ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang mata niya ay mugto. Masakit, sabi ko. Sobra. Halos ikamatay ko ang ginawa mo. Kasi hindi lang pera ang muntik mawala sa akin. Nawala sa akin ang tiwala ko sa'yo. At ang tiwala, kapag nabasag, mahirap nang buuin. Tumango siya. Alam ko po, ma. Pero, dugtong ko. Nanay ako. At ang puso ng nanay, kahit ilang beses mong saksakin, tumitibok pa rin para sa anak niya. Inabot ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Pinapatawad na kita, anak. Napatingin siya sa akin. Parang hindi siya makapaniwala. Talaga po, ma? Oo, sabi ko. Pero makinig ka sa akin. Pinapatawad kita. Pero hindi ibig sabihin noon ay babalik tayo sa dati. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Kasi iba na ako. At iba ka na rin. Opo, ma, sabi niya. Naiintindihan ko. Dati, prinotektahan kita sa lahat ng bagay. Hindi kita pinadapuan ng lamok. Siguro, yun ang naging mali ko. Masyado kitang inalagaan kaya hindi ka natutong kumilatis ng tao. Kaya ka naniwala agad kay Divina. Huminga ako ng malalim. Ngayon, sa bagong simula natin, hindi na kita traten na parang bata. Traten kita bilang isang babae, isang adult. May sarili kang buhay, may sarili kang desisyon. Nandito lang ako para gumabay. Pero ikaw na ang magmamaneho ng buhay mo. Kapag nadapa ka, hindi na kita bubuhatin. Itatayo kita, pero ikaw ang maglalakad. Tumango si Rhea. Isang ngiti ang sumilay sa labi niya. Isang ngiti ng pasasalamat at kaluwagan. Salamat, ma, sabi niya. Pangako, hinding-hindi ko nasasayangin ang pangalawang pagkakataon na ito. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Niyakap ko siya. Sa wakas, matapos ang isang taon, naramdaman ko ulit ang yakap ng anak ko. Ang init ng katawan niya, ang tibok ng puso niya, doon sa kusina namin. Sa amoy ng bibingka at kape, naghilom ang sugat. Hindi ito happy ending na parang sa fairy tale. Hindi nabura ang sakit. Nandoon pa rin ang alaala.
Pero ito ay isang real ending. Isang totoong pagtatapos at bagong simula. Kinumusta ko sa kanya ang kaso. Nasa koreksyonal na si Doña Divina. Balita niya. Hinatulan siya ng 7 taon. Si Brian naman, probation. Pero wasak na ang pangalan nila. Wala na silang pera. Wala na silang koneksyon. Mabuti naman, sabi ko. Hayaan mo na sila. Ang Diyos na ang bahala sa kanila. Ang importante, tayo. Nakaligtas tayo. Opo ma, sabi niya. Nakaligtas tayo ng hapong iyon. Nagkwentuhan kami. Hindi tungkol sa sakit, kundi tungkol sa trabaho niya. Kinuwento niya sa akin ang isang matandang babae na natulungan niya sa NGO. Isang lola na muntik nang ibenta ang lupa sa probinsya para ibigay sa scammer. Pinigilan ko siya ma. Kwento ni Rhea na nagniningning ang mata. Sabi ko sa kanya, Nay, huwag po, paghirapan niyo po yan. Huwag kayong maniwala sa mabilis na pera. At nakinig siya sa akin. Nakita ko ang dangal sa mukha ng anak ko. Dati, ang pangarap ko lang ay makapag-asawa siya ng mayaman. Maging komportable ang buhay niya. Pero, ngayon, mas proud ako sa kanya dahil hindi siya naging donya, naging bayani siya. Bayani para sa mga taong tulad ko. Bago siya umalis nung gabing yon, hinalikan niya ako sa noo. Babalik ako sa linggo ma, sabi niya. Magluluto ako ng sinigang. Sige, sabi ko, hihintayin kita. Sinundan ko ng tingin ang sasakyan niya habang papalayo. Nawala man ang pera na inipon ko para sa kasal niya. Nawala man ang 1 taon ng buhay namin. Pero ang kapalit naman ay isang anak na mas matatag, mas marunong at mas mapagmahal. Mga kapwa ko magulang, mga lola at lolo, sa pagtatapos ng kwentong ito, may iiwan akong mensahe sa inyo. Ang pera, nawawala yan. Ang bahay, nasusunog yan. Ang lupa, pwedeng bawiin. Pero ang pamilya, kahit anong mangyari, pamilya pa rin yan. Minsan, sila pa ang mananakit sa atin ng todo. Minsan, sila ang magpapaiyak sa atin. Pero ang tunay na pagmamahal ay marunong magpatawad. Hindi dahil nakalimutan natin ang ginawa nila, kundi dahil mas mahalaga sila kaysa sa galit natin. Pero tandaan niyo rin, ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay magpapaloko ulit kayo. Patawarin niyo sila. Yakapin niyo sila. Pero huwag niyong ibibigay ang susi ng bahay niyo hanggat hindi niyo sigurado na nagbago na sila. Maging matalino, maging maingat. Huwag niyong hayaan na ang hiya ay pumigil sa inyo para ipaglaban ang tama. Kung alam niyong niloloko kayo, magsalita kayo, lumaban kayo. Kahit anak niyo pa ang kalaban. Dahil sa huli, ang pinakamagandang pamana na maibibigay natin sa kanila ay hindi pera, kundi ang leksyon ng katotohanan at dangal. Ako si Corazon, isang ina, isang survivor, at ito ang kwento ng aking pamilya. Maraming salamat sa pakikinig at naway pagpalain kayo ng poong may kapal. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli.